Isang makabatang araw! Ako po, si Tita Eva, ang inyong pambatang guardian. Telebi naman po, ang inyong makabatang guardian. Tagapagbantay sa mapanuring panonood. Kami ang CFCS Guardians. Power up! Telegrama! Tita Eva at Telebi, ano pong mga palabas ang maaaring panoorin ng mga bata sa telebisyon? Mayroong dalawang uri ng palabas o television show na pwedeng panoorin ng mga bata. Una, mga pambatang palabas o CTV na ginawa para sa mga bata. Pangalawa, mga makabatang palabas o CFTV na hindi sadyang ginawa para sa mga bata, ngunit maaaring panoorin ng mga bata basta't may pagtubay at gabay ng nakatatanda. Mayroong pagkakataon na ang isang CFTV show ay nagiging CTV show na rin dahil wala itong ipinapakitang eksena na may sex, nudity, violence, substance use at gambling. Kaya pareho itong pasok bilang CTV, CFTV program. Para sa mga pambatang palabas, ang mahalaga ay mag-EVA check! Educational and informative. Kailangan mayroong naibabahaging karunungan at kaalaman. Value-laden. Kailangan mayroong aral at nakaugat sa mabuting pag-uugali. Age-appropriate. Angkop sa edad ng batang nanonood. Laging tandaan, para sa CTV o pambatang palabas, ugaling mag-EVA check! Maaaring i-download ang CFCS booklet sa www.ncct.gov.ph. Kung mayroon kayong mga katanungan o sumbong sa paglabag sa CFCS, ipadala ang mensahe sa National Council for Children's Television o NCCT. Sama-sama tayo sa pagsusulong ng makabatang palabas sa telebisyon. Ito po si Tita Eva, mag-EVA check para sa pambatang palabas. At ako naman po si Telebi, sa makabatang palabas, patnubay ng nakatatanda ang kailangan. Problem solved! Hanggang sa muli! Bawat dokumentaryo, naghahatid ng kaalaman at karanasan, nagmumulat, humuhubog sa kaisipan. Inaalam at naninindigan sa katotohanan. Tumutulay sa nakaraan at kinabukasan. 25 taon ng serbisyong totoo para sa Pilipino. Eyewitness. Ako po si Christine Joy Santos, 16 years old. Nakatira sa Camatsile, Florida Blanca, Pampanga. Hindi po ako nakakapagsalita ng Aita Magindi. Mangda alu kamuyo, siko si Rodrigo A. Santos, 4 na taon buhay 3, manunggun sa Sitio Camatsile, Barangay Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga. Si kaya po naman nilabay kong gabayan mo kay sa alon hati. Saupan mo kay kaganawan. Pagluluto sa buho.
pangangaso, paggawa ng kwintas, alkansya, at iba pang mga produkto na yari sa halaman, pagsasayaw. Ilan lamang yan sa mga tradisyon at kultura ng mga katutubong Aita. Ipinapamana ng henerasyon sa mga susunod pang henerasyon. Ngunit ano nga ba ang pinakamahalaga sa kanilang kultura, kundi ang kanilang wika? Ang wika ay isang napakahalagang kasangkapan at sandata sa pakikipagkomunikasyon. Ito rin ay salamin sa ating lahi at tulay sa pagkakaunawaan. Ngunit papaano kung ang tulay na ito ay unti-unting maglaho? Ang napansin ko po, lalong-lalo na dito sa amin, dito sa Sitio Kamatsile, unti-unting naglalaho yung mag-indi, yung salita ng mga katutubo na mag-indi. Dahil nga po yung mga kabataan namin o yung mga anak namin ay nakaka-adapt na sila ng mga Kapampangan dahil katabi namin ay mga Kapampangan. So yung mga kalaro nila, mga Kapampangan, nakakalimutan na nila yung sariling amin. Nakakalimutan na nila yung kultura ng katutubong mag-indi. Kung minsan napakahirap na parang sino bang may mali? Parang ako ba yung may mali o yung mga leader namin o yung mga elder namin na mali o parang ang iniisip ko, bakit kaya noon pa hindi na nila ginagamit yung mag-indi? Hindi na sila nakakarinig ng mga kulturang katutubo na yung salita namin. Nakakalimutan na nila dahil wala nang bumibigkas. Meron mang bumibigkas, paunti-unti na lang. Yung mga matatanda lang namin. Sila na lang yung bumibigkas ng mag-indi, ng sarili naming kultura. At yung mga kabataan namin, hindi na nila kayang magsalita ng sariling kultura namin. Yung mga bata po sa Nabuklod is, magsasalita po sila ng Aita mag-indi. Nagtataka po sila sa akin kasi po hindi po ako marunong magsalita ng Aita mag-indi pero nakakaintindi naman po minsan. Nagtataka po sila kasi halos Kapampangan po yung sinasabi ko, hindi po ako nakakapagsalita ng Aita mag-indi. Kasi po, nasasanay po ako sa Kapatagan na puro Tagalog at Kapampangan po yung salita nila. Halos dito sa pamilya namin, yung 3 anak ko, talagang hindi na po sila nakakapagsalita na mag-indi. So, yun nga, pag may mga bisita kami, dahil kami naman ng nanay nila, tatay nila, ay buhay pa naman sa amin yung kultura namin. Sinasabi namin sa kanila, kung minsan nga, pag may mga bisita kami, pag kinakausap ko sila na mag-indi, parang nakatingin lang sila. Hindi nila talaga maintindihan. Yung mga kamag-anak ko po, madalang po silang magsalita ng Aita, kaya medyo nahirapan din po sila, kaya Kapampangan din po kapag nagkukwentuhan po kami. Halos po Kapampangan na po yung ginagamit namin. Pero as of now po, pag nag-session kami, pinipilit namin ipaunawa kung na pagtulungan namin mga leader ng simbahan na maibalik yung sariling wika namin kahit paunti-unti lang. Kapag nakakasalubong ko po yung mga kapwa-katutubo ko po, ginagamit po namin yung lengguwahe Kapampangan po. Iniisip namin ng mga ibang leaders dito sa Sitio Kamatsile na ibalik namin sa pamamagitan ng, sabi ko nga, sa simbahan, unti-unti na namin itong ibinabalik sa pamamagitan ng pagkanta ng mga worship song at nakatranslate na sa mag-indi. No? At yung mga text na ginagamit namin sa Bible ay
mag-Hindi na rin yung ginagamit namin. Para naman paunti-unti, merong maalala yung mga anak namin at meron silang basihan na ganito pala yung kultura namin. Ganito pala yung nakagisnan namin na ipinamamana ng aming mga ninuno. Minsan po kasi Tagalog at saka Kapampangan po yung ang nakakasalamuha ko po. Yung mga matatanda po, kinakausap po nila ako na sa wikang mag-Hindi po. Nakakaintindi sila ng katutubong wika. Ang mahirap naman, pag mayroon silang kakwentuhan, hindi nila sasagutin ng mag-Hindi na sarili nilang wika ang kausap nila, kundi ang isasagot nila ay Kapampangan. Nakakaintindi sila ng sariling wika, ngunit hindi nila ito kayang bigkasin. Kapampangan po kasi yung ginagamit po namin halos, kaya ang Kapampangan po yung sinasagot sa kanila. Yung mga bata po sa Nabuklod is puro ay mag-Hindi po yung ginagamit nila. Minsan po hindi po ako nakakaintindi. Kapag may sinasabi po sila sa akin, hindi ko po naiintindihan yung iba, pero may mga salita po ako na naiintindihan ko po. Nalulungkot po minsan, tapos naiinggit po sa ibang mga bata kasi sila po marunong po silang magsalita ng ay mag-Hindi, tapos ako po nakakaintindi lang po pero hindi nakakabigkas. Gusto ko pong matutunan kung paano magsalita ng ay mag-Hindi para makasabay po sa ibang ay na nakakasalamuha ko po. Ang kailangan ko pong gawin ay mag-practice ng salita ng ay mag-Hindi at magpaturo sa mga nakakatanda at pwede ko pong ibahagi sa ibang mga Aita yung mga natutunan ko pong salita sa Aita mag-Hindi po. Iba na yung wika na ginagamit ng mga katutubo dito sa Kamatsili. At nakakalungkot dahil nga po iniisip ko kung maibabalik pa ba? Pwede pa bang ibalik? So, gumagawa kami ng paraan kung paano maibalik yung nawawala naming kultura. Sabi ko nga po sa church namin, sa simbahan namin, pag nagmi-meeting kami, paano kaya namin ibalik? So, unti-unti ang ginagawa nga namin, dahil nga nasasaktan kami, dahil unti-unti nga nawawala yung kultura namin, yung wika namin. Nakakalungkot nga po dahil iba na yung wika na ginagamit ng aming mga anak, lahat ng mga next generation namin, nakakalimutan na nila. So yun, ang gusto namin, maibalik ng paunti-unti. Kahit hindi lahat ng importante, meron silang maalala, meron silang matatandaan sa mga wika namin. Masasabi ko lang po, hindi lamang po ito sa mga katutubong mag-Hindi na nagiging banta sa pagkawala po ng wika po namin, kung hindi sa lahat po ng mga pangkulturang pamayanan dito po sa Pilipinas. Nawawala po ang pagsasalita namin ng aming katutubong wika, hindi lamang po sa maraming kadahilanan ng diskriminasyon, kung hindi yung sarili rin namin pong kultura po ng pagiging mahiyain at saka ng matampuhin. Dalawa pong pangunahin yan na pumapatay sa amin wika, dahil pag kami po ay tinukso, kami po ay biniro ng kapwa po namin bata, ng mga kapwa po namin Pilipino na pinagtatawanan yung wika namin, mas maganda na mag-adapt na lang ako. Ako na lang yung mag-a-adjust, magsasalita na lang ako ng Kapampangan o ng Ilocano, kaysa pagtawanan ako sa paggamit ko ng sarili kong wika. Yun yung sa tingin ko unang nakapapatay po sa amin na lengguwahe, yung hiya at yung amin pong pagiging matampuhin. Malaki po yung kaibahan. Dati po yung kultura namin, sobrang mahiyain, sobrang matakot kami sa baba, ma-take advantage kami ng mga tao. We studied the language. Nagpaka-Ilocano kami, nagpaka-Kapampangan kami, nagpaka-Bisaya kami o kung ano yung lengguwahe sa baba. But now, bilang mga professional na guro na nasa education sector, kami po yung natatakot at nangangamba na bukas, hindi na marunong magsalita ng salita namin, ng lengguwahe namin. Yung kultura,
binabaliktad namin. Inaaral namin sa aming sarili paano namin ipapasa yung pagdaloy ng buhay na wika sa mga kabataan namin. So nakita niyo po yung irony na dati nag-aaral kami ng wika sa kapatagan, ngayon na bihasa na sa kapatagan yung mga bata, gusto namin i-win them back para hindi maglaho yung kultura at yung aming wika. Ang masasabi ko lang po ay huwag kalimutan ang sariling pinagmulan at sana isa puso't isip nila manumbalik ang wikang mag-Hindi. Ang may papayo ko lang, saan man tayo makarating sa ating paglalakbay bilang tao, bilang katutubong mag-Hindi, ano man yung maging successful natin sa buhay, ano man yung natapos natin sa ating pag-aaral, kailangan wag natin kalilimutan na tayo pa rin ay mga katutubong mag-Hindi. Kailangan natin panatilihin, kailangan nating buhayin ang ating kultura. Kailangan nating ma-preserve ang mga nawawalang kultura ng mga katutubong mag-Hindi. Kailangan panatilihin natin silang buhay, panatilihin natin nasa puso natin siya. Hindi kailangan, kasi pag nasa puso mo yung sariling iyo, talagang hindi mo siya makakalimutan. No? Yun yung payo ko na kailangan buhayin natin yung naglalaho ng mga kultura ng mga katutubong mag-Hindi. Lalo na yung wikang mag-Hindi. No? Kailangan patuloy natin siyang buhayin. Nais ko pong pag-aralan ang wikang mag-Hindi kasi para po kapag nakasalamuha ko po yung ibang Aita is makakabigkas po ako at makakaintindi po ako. Pang-ibig ko kamoy ati bapa na malyari na gabayan mo kay yamani anak yan, tao mo na ami taya, tradisyon yan buy kultura. Lalo na ya bapa ya malyari ya, pansabi yan na ati manatili na amita. Pang-ibig ko kamoy ati bapa na malyari. Maganda yung mahambak ko mo yung kaganawan, Pau Patel, Hiko si Samuel M. Balintay Jr., mihay licensed professional teacher, nag-aral ng BSEd, Secondary Education, major in English, sa San Jose Recoletos sa Cebu. Panawagan ko lang sa akin pong mga kapwa katutubo, especially po sa mga mag-aaral na agtamo po liwawan hato'y kultura tamo. Yan lang po yung pagkakakilanlan na meron tayo. Especially po na nag-i-intermarriages na po tayo, nahahaluan na po tayo ng ibang kultura, pumuputi na yung iba sa atin, nagiging unat na yung buhok. Pero sana yung lengguwahe maipasa man lang natin. Yun lang po yung panawagan at nais ko pong hilingin sa inyong lahat, lalong higit po sa mga magulang na mga kapwa ko pong katutubo. Sa bahay, sana man lang mabanggit natin or yun po yung gamitin nating wika. Para pag umalis po sila at lumayo sa atin, meron po tayong pabaon sa kanila. At yun po yung pagkakakilanlan ng sarili po nating wika. Ngayon pong buwan ng Agosto, sabi nga, ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. So sana wag tayong maging ganun. Dahil pag sumikapan tamo, Pau Patel, na maging mapanlabi kita mo ha kultura tamo. Ang tamo po liwawan, miski ayri kita nakalako, maski anya edukasyon ti naabot tamo, maski engineer na tayo, doktor, o kahit ano pa pong profession meron tayo, huwag kalimutan yung atin pong wika. Dahil yun lang yung pagkakakilanlan natin. Noong naglabas ang National Council for Children's Television, DocuBata 2023 ng tema na susundan, ito ay tungkol sa Docu-Rehiyon. We came up to the idea na ipakita ang natatanging tradisyon at kultura ng mga katutubong Aita. Kung paano ang paraan nila ng pagsasayaw, pagluluto, paggawa ng mga produkto at pangangaso. Ngunit natuklasan namin na ang mga bagong henerasyon ng mga kabataan dito sa isang sityo ay nawawala na at nakakalimutan na nila ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang kultura, ang kanilang sariling wika. Dito sa aming dokumentaryo, nais naming ipakita kung bakit ito naglalaho at kung ano ang mga paraan na ginagawa nila upang manumbalik ang paggamit nila ng kanilang sariling wika.
nais naming ibahagi ang istorya na kung saan ang mga katutubong Aita ay hindi nila namamalayan na unti-unti na palang nawawala ang kanilang katutubong wika. Kaya napuntahan namin si Sir Rodrigo na isang katutubong Aita na ngayon ay isang guro na. Nais ni Sir Rod na muling manumbalik ang kanilang katutubong wika. Napakahalaga ng ginawa naming pananaliksik ukol sa naglalahong wika dito sa kabundukan, sapagkat malimit na lamang na ginagamit, especially ng mga bata, ang wikang nakagisnan nila dito sa sitio. May mga tao na bumababa sa kabundukan, tapos yun yung wika na sinasalita nila dito. Hindi na nila napapractice o nagagamit pa yung kanilang wikang nakagisnan. Nais ng aming team na maipakita kung paano muling manumbalik ang kanilang wikang mag-indi. Habang ginagawa namin ang aming dokumentaryong napipipi sa wikang mag-indi, ay marami kaming challenges na na-encounter. Katulad na lamang ng pagpunta namin sa lokasyon. Unang-una dito ay yung baku-baku ang daan, napakainit at napakahaba ng aming biyahe at lalakarin. Hindi namin alam kung saan, kanino at paano namin sisimulan o paano kami magtatanong dito sa aming dokumentaryong napipipi sa wikang mag-indi. Ang hindi ko makakalimutang katangian ni Sir Rod ay isa siyang katutubong Aita na masipag, katutubong Aita na matyaga. Hindi siya nawawalan ng pag-asa na ibahagi at muling manumbalik ang kanilang katutubong wika sa kanyang simpleng pagtuturo sa mga kabataan sa kanilang maliit na sitio dito sa Pampanga. At isa pang hinahangaan ko kay Sir Rod ay hindi siya nawawalan ng pag-asa na ipalaganap at muling manambalik ang kanilang katutubong wika. Sa pamamagitan ng aming dokumentaryo ay may malaki itong impact para sa kanila na kailangan nilang i-practice ang kanilang sariling wika dahil kapag ito ay nawala na, mawawala ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang katutubong Aita na hindi na kaya magsalita ng kanilang sariling wika. Malaki ang naging epekto ng aming dokumentaryo sa komunidad dito sa isang sitio dahil matapos ang dokumentaryo, nagkaroon sila ng diskusyon upang ipangaral sa mga kabataan na napakahalaga ng paggamit ng kanilang sariling wika. Yung mga kabataan na hindi marunong at nakakalimot na, unti-unti tinuturuan nila upang mayroon nga naman silang maipamana. Pagkatapos namin sumali sa National Council for Children's Television, DocuBata 2023 ay naging malaking tulong yung cash prize na napanalunan namin. Dahil itong papremyo na aming nakuha ay ibinahagi namin kina Sir Rod at sa aming paaralan. At yung natirang bahagi nito ay aming naitabi para sa amin. At itong DocuBata na ito ay napakalaking tulong para sa amin upang kami ay makilala at maging mahusay na guro sa larangan ng videography. Naging matagumpay ang goal ng aming dokumentaryo na maipalaganap muli ang pagsasalita ng Aita Mag-indi sa mga katutubong wika. Isang patunay na rito ang anak ni Sir Rodrigo na kung saan ay kanyang pinapractice ang pagsasalita ng kanilang katutubong wika sa kanilang tahanan. At yung mga kabataan na tinuturuan ni Sir Rod ay unti-unti na rin natututo at muling nanunumbalik ang kanilang pagsasalita ng kanilang sariling wika. Bilang isang bagong miyembro ng aming team, napakasaya ang mapunta sa ganitong sitwasyon, yung mananaliksik ka tungkol sa lengguwahe o sa wika ng mga taong hindi mo naman talaga nakakasama sa araw-araw. Napakasayang makibahagi sa kanilang experience, sa kanilang ginagawa at sinasalita sa araw-araw. Napakahalaga at napakasayang makisama sa kanila sapagkat hindi lamang sila ang may matututunan sa iyo. Marami rin kaming natutunan sa kanila. Sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagsasalita, na kailangan pala dapat nating pangalagaan at mahalin ang ating wikang nakagisnan at gamitin ito sa pang-araw-araw para hindi makalimutan ng mga susunod pang generation o henerasyon sa atin. Ang aking natutunan dito sa dokumentaryong ito ay magkaroon ng lakas ng loob, ibahagi at makasalamuha lalong-lalo na sa ibang kultura.
napakasayang maging bahagi ng dokumentaryong ito dahil tayo ay parang isang daan upang mamulit ang ating kababayan. Ang natutuhan ko pa dito ay maging aware sila at pahalagahan nila ang wikang Aita Mag-Indi. Sa mga kabataan na nais subukan ng pagdodokumentaryo, huwag kayong matakot sumubok dahil marami kayong matututunan dito. At sa araw-araw na pananaliksik at paggawa nyo ng dokumentaryo, marami kayong madidiskubring bagong kaalaman. The best story for adult division is Napipipi sa Wikang Mag-Indi by Buangaw Production. Ang mensahe ko sa lahat ng aspiring documentary filmmakers ay ang paggawa ng dokumentaryo ay napakasaya. Punong-puno ng challenges, pero sa likod ng mga challenges na yon ay magiging matagumpay ito lalong-lalo na sa pagpapaabot ng mensahe sa paggawa ng dokumentaryo. At isa pang mensahe ko sa lahat ng aspiring filmmakers ay gawin ninyo ng buong puso ang paggawa ng dokumentaryo. Gawin ninyo ng buong puso ang pagbabahagi ng isang kwento ng buhay ng isang tao. Gawin nyo ito ng buong puso upang maging daan sa pagpapabago ng buhay ng isang tao. Yung commitment na makapagkwento ng mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Gusto ko yung mga storya na nasa gitna ka ng kasaysayan habang nabubuo ito. Sorry, you cannot focus. Pinapa-turn off muna yung camera. Kakabatuhan na! Hindi ko malilimutan yun dahil iba yung karanasan ng matirgas, no? Kahit na may feeling ng kaba, may feeling ng takot, yung buong buhay mo basically nakasalalay dito. Na-enjoy ko yung process ng storytelling. Hindi daw tayo pwedeng abutan ng dilim dito sa laot. There's a lot of responsibility on your shoulders. Kalahating milyong Pilipino ang patuloy na umaasa sa karagatan. But you have to continue talking. You have to continue shedding light dahil the alternative is unimaginable. Handa raw siyang ipa-adopt o ibenta yung kanyang anak. Magkano ang pinangako nila sa inyo? The only reason why we enjoy living in a world of truth is because pinaglalaban siya. Sa ngayon, yung taas ng dinadaanan nating tunnel, halos hindi na tayo makatayo. At yung mga mamamahayag bahagi ng struggle na yun, to seek the truth. And that process requires a lot of courage. Payapa, matiwasay at maunlad, mga ngiti sa labi ng mga mamamayan ang iyong masisilayan. Ito ang Kauswagan Lanao del Norte, matatagpuan sa loob ng rehiyon ng Hilagang Mindanao. Ang lugar na ito ay isang buhay na bayan na kilala sa pagtutok sa pag-unlad, sa kanyang estratehikong lokasyon, kalikasan ng kagandahan at progresibong ekonomiya. Nag-aalok ang Kauswagan na magandang kinabukasan at dinamikong komunidad sa kanyang mga residente at bisita. Ngunit, sa likod ng pangalang ito na nangangahulugang progresibo ay may kabaliktarang naranasan. Sa mga nakaraang dekada, nakaranas ng matinding gutom, hirap at pangamba ang mga tao rito. Noong dekada 70, nagkaroon ng armadong labanan sa pagitan ng magkabilang panig, Barakuda, panig sa Maranao, at Ilaga, panig ng Kristiyano. Sa
Sa taong 2008 naman, sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at puwersa ng pamahalaan. Bilang resulta, ang Kauswagan ay isa sa pinakamahirap na munisipalidad ng Pilipinas. Nagbakwit mi, gikan mi diri sa Dilabayan. Paingon dito sa Piaga, Pulanao del Sur, baklay mi sa Kalasangan, wagid mi kasakay. Wala pud mi nadala. Tinod, naglisod ang sa unang mga tao. Tungod sa di ka katusabos kay mahadlok ta. Ang Christian, di pud ka sa babaw, makapanginabuhi, kay mahadlok sila. Sa isang liblib na parte ng bundok sa Kauswagan ay nahanap namin ang isang dating MILF na si Sakar Pendato. Ang hinungdan manggod adto tungod usay sa gikaingon ako nga ang mga kabtangan diri sa area inilog. Din ang kagutom mangita gyud na nimo masking asa ka. Dahil sa gutom at agawan ng lupa, dahas ang kanilang tanging nakitang solusyon. Ika nga nila, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Ngunit, hindi naniniwala ang lokal na pamahalaan ng Kauswagan dito, kaya sila ay naglunsad ng programa para sa mga mamamayan. Sa Arms to Farms program, ga-reach out ta dito sa community. Tagaan na ito mga training, tagaan og mga basic na services, sa training sa agriculture, production, organic agriculture production, livestock production, tanan, organic fertilizer production. Farming is a key to peace. Yun. Isa si Sakar sa mga MILF na nagdesisyong iwan ang pagkikibaka at piniling maging magsasaka. Mukaon ramig usa ka adlaw masking asin wala. So gusto na kong adi na tubalikon. Nga paningkamutan ako nga masustain ako ang gihatag nga panginabuhian nga hantod sa ako ang mga umaabot nga apo. Diha nila nakita ang gahayag kay ang kagutom na sa kangit-ngit. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ng Kristiyano at Muslim, nagbigay daan sa magandang pagsasama ng iba't ibang kultura at paniniwala na naging yaman ng Kauswagan. Larong malikain, kwento't musika, sa bawat galaw mga batay sumaya. Kauswagan, nangangahulugang kaunlaran. Noon may kabaliktaran, ngunit ngayon tinatalamin na ang kanyang pangalan. Ito ang status quo. At kami ang boses nyo. Isang makabatang araw! I'm your Ate Doris. I am your Ate Jam. And I'm your Kuya Jerome. Kami ang Status Quo production team ng Kapatagan National High School. So sa araw na ito, tunghayan at balikan natin ang aming kwentong produksyon na pinamagatang Uswag. Isang makabatang araw! Ate Jam, Ate Doris at Kuya Jerome, ano ang layunin ninyo sa pagpili ng kwento at pagsusuri o subject? Our goal in choosing our story was to showcase the resilience and perseverance of the people in our province representing the municipality of Kauswagan. Ang probinsya ng Lanao del Norte ay binubuo ng Maranao at Kristiyano. Sa pamamagitan ng aming dokumentaryo ay maipapakita namin na hindi gulo ang sagot sa kahirapan, kundi ang pagkakaunawaan na dahilan ng katiwasayan at maimpluwensyahan ang mundo kung paano nakamit ng bayan ng Kauswagan ang kapayapaan at kaunlaran para sa kanilang mamamayan. Bakit sa tingin nyo ay may kaugnayan ang inyong kwento? Our story was relevant dahil ito ay naglalarawan kung paano ang isang lipunan na nagmula sa digmaan patungo sa kapayapaan at kayamanan sa pamamagitan ng pag-convert ng mga dating mandirigma tungo sa pagiging isang magsasaka. Binibigyang diin ito ang pag-unlad at pagkakaroon ng pag-asa sa mga lugar na nakakaranas ng digmaan. Ano ang mga hamon na hinarap ng inyong kagrupo sa paggawa ng dokumentaryo? Kapag usapang challenges, naku parang araw-araw na lang may binibigay na pagsubok sa amin, di ba?
Isa sa aming naranasan ang makapanayam ng dating miyembro ng MILF o ang Moro Islamic Liberation Front. Kaya nanguna talaga sa amin yung takot at kaba. Ngunit isang mainit na pagtanggap ang sumalubong sa amin. Nagpahirap din sa amin ay ang kakulangan sa equipments. Dahil dito nagkulang kami sa shots at pabalik-balik pa kami sa Kauswagan, which is 65 kilometers away sa kinaroroonan ng aming team. At dahil malayo ang fina-feature namin, hirap rin kami sa paghanap ng tamang case study. Malawak kasi yung kino-cover namin na theme at medyo matagal bago kami nakakuha ng magandang anggulo sa aming dokumentaryo na naging sanhi ng kakulangan sa oras. Ano ang namumukod-tangi at hindi na malilimutang katangian ng iyong case study o subject? When we look at the people who were the center of our story, I believe their resilience and courage really stood out. Pero alam mo, what's truly remarkable and unforgettable is yung deep desire nila for change and their ability to adapt. At ang daming pangyayari wherein they face serious threats of their lives, yet they keep pushing forward. Ano ang mga hakbang na ginawa ninyo para makipag-ugnayan sa inyong pagsusuri pagkatapos sumali sa Docu-Bata? Bumalik kami sa aming case study sa Kauswagan para magbigay ng kaunting karangalan at sertipiko sa kanila bilang pagpapahalaga at pasasalamat. Our success was a team effort and their involvement was vital to the documentary's creation. You know, without them, we couldn't have achieved this accomplishment. Ano ang mga epekto ng inyong dokumentaryo sa pagsusuri o subject sa komunidad at sa inyong grupo? Sa question na yan, huling nakapanayam pala namin si Tatay Sakar, yung case study namin at may mensahe siya. Panoorin natin ang video ito. Salamat ko sa kining Kapatagan National High School, yung kining NCCT programs. Amo ang nasinatian kani adto na na-share sa uban o nadunggan kung unsa ang kalisod kani adto. Adunay nakuha sa mga kabatan-unan natulunan, na-realize nila og unsa kani adto ug unsa karon ug salamat. Wow! Maraming salamat po, Tatay Sakar. Nakaka-touch yung video na, no? Masaya kami na ganoon yung epekto ng Dokyong Uswag sa mga case study namin, kagaya na lang ni Tatay Sakar. Sa community naman, naging eye-opener talaga yung Dokyong Uswag dahil alam naman natin na napakaraming problema na sa mundo. Kaya kapag titignan natin yung storya ng Kauswagan at kay Tatay Sakar, makikita natin yung way kung paano sila bumangon at nakipagsapalaran hanggang sa makamit nila ang kapayapaan para sa lahat. Sa aming team naman, it really amazed us that these wonderful people and the story that we were featuring really made an impact not only on the society that we live in, pero sa aming sarili rin bilang batang dokumentarista. Nakamit ba ng inyong dokumentaryo ang layunin nito? Paano? As the director and scriptwriters of Uswag, we can proudly say, yes, our documentary has achieved its goal. We aim to show the world that as young documentarists, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay, kailangan nating manatiling matatag sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran. Gaya ni Tatay Sakar at ng lahat ng mamamayan ng Kauswagan, Kristiyano man o Muslim, ang kanilang kwento ay nagbibigay ng kaalaman na hindi natin dapat gamitin ang dahas bilang solusyon sa mga problema natin. Ano ang natutunan ninyo wala sa pagsali sa Docu-Bata? Joining Docu-Bata taught us that every story has its own uniqueness. Dahil sa aming dokyo, naging inspirasyon ng aming team ang pangyayaring naganap. Tumatak sa aming puso ang kasabihan na kahit gaano kahirap, may mga paraan pa rin para umangat. Ano ang mga mensahe niyo para sa lahat ng aspiring documentary filmmakers? To all aspiring documentarists, I encourage you to passionately pursue your storytelling vision. Documentaries have the power to shed light on important issues, inspire change, and connect people. Be curious in your research and empathic in your approach. Remember, each story is unique to your perspective. Embrace challenges, learn from them, and continue refining your craft. Your dedication can make a significant impact on the world. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa National Council for Children's Television sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng Docu-Bata, kung saan nagkaroon kami ng pagkakataong maging boses ng kabataan.
Sa pamamagitan nito, nabuo ang aming samahan na maituturing na rin naming isang pamilya. Ito po ang status ko. At kami, ang boses nyo. Status ko, kami boses nyo. Larong malikhain, kwentong musika. Sa bawat galaw, mga batay sumaya. Munting tinig natin, tapos pa'y nagabataan. Sa sining at pag-asa tayo ay magsama-sama. Kami rin ngiti, sa puso ay siya. Bagay inspirasyon sa bawat umaga. Sa likod ng yumib, ng sining at tuwa. Kami ay maglalagday kabataan aming tala. Status ko, kami boses nyo. 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 Banana, banana, ketchup. Banana, banana, ketchup. Banana, banana, ketchup. Banana, ketchup. Banana, banana, ketchup. Banana, banana, ketchup. Banana, banana, ketchup. Nagawang Pinoy ni Maria Orosa. Pampalasa, rekado at parte na ng pagkaing Pilipino, yan ang banana ketchup na tatak Pinoy at gawang Pinoy na imbensyon ng Batanggenyang si Maria Orosa. Pero sino nga ba talaga si Maria Orosa at banana ketchup lang ba kaya ang ambag niya sa ating bansa? Dito sa Pilipinas, katulad na rin ng ibang bansa, ipinapangalan ang ilang mga kalye sa mga kilalang tao noon. Isa na dito ang Maria Orosa Street na ipinangalan kay Maria Orosa. Hindi ito matatagpuan sa Batangas, kundi sa lungsod ng Maynila. Kaya ngayon, kasama ko si Potpot! Tinahak namin ang kahabaan ng Maria Orosa Street para malaman kung kilala pa rin ba ng mga taong nakatira dito si Maria Orosa. Hello, mga bata! Saan kayo nakatira? Sa Maria Orosa Street. Kilala niyo ba si Maria Orosa? Oo. Kilala niyo po ba si Maria Orosa? Hindi po eh. Kilala niyo po ba si Maria Orosa? Siyempre naman. Wow! Sino po siya? Si Maria Orosa, ina ng bayan. Ano ang naging trabaho niya? Hindi po namin alam. Bakit kaya ipinangalan ang kalye kay Maria Orosa? Aba, hindi ko po alam. Sa tingin niyo po, ano po kaya naging trabaho niya? Hindi ko lang alam, pero magaling yun ng chemist yan eh. Wow! Nakagawa yan ng... Naging food technologies yan eh. Maraming alam sa masasarap na Pilipinong lutuin. Wow! Yan ang ano yan eh. Kaya sumikat yan eh. Gusto niyo mang malaman ang tungkol kay Maria Orosa? Opo! Tinungo namin ang makasaysayang bayan ng Taal, Batangas. Dito, nagkamulat at ipinanganak si Maria Orosa noong November 29, 1893.
Habang naglalakad ako sa bayan ng Taal, naisip ko marahil dito sa kalyeng ito, naglakad at malamang naglaro rin si Maria Orosa noong siya'y bata pa. Siya ay anak ng mag-asawang Simplicio Agoncillo Orosa at Juliana Ilagan Orosa. Si Maria Orosa ay pang-apat sa 8 magkakapatid. Ang kanilang ama ay isang respetado at magiting na kapitan ng bapor na Bulusan at dahil siya rin ay makabayan, tumutulong siya sa kilusan at patagunyang isinasakay ang mga sundalong Pilipino at kanilang mga kagamitan, habang ang kanilang ina naman ay namamahala ng kanilang sari-sari store na kung tawagin noon ay almasen. Di naglaon, dahil sa tensyon ng Phil-American War, lumipat ang kanilang pamilya sa Bawan, isang kalapit na bayan ng Taal. Marahil, sa kanyang ama namana ni Maria Orosa ang katapangan at pusong maglingkod sa bayan. Ngunit sa taong 1910, naging ulila siya sa ama. At dahil mag-isa na lamang ang kanilang ina, nagtulong-tulong silang magkakapatid. At noong 1916, nagpasya si Maria Orosa na magpunta ng Amerika para mag-aral. Sa panayam namin kay Mr. Mario Orosa, ito ang naibahagi niya. And I actually found the ship that they left on. And her companion was a woman named Cordero, also from Batangas. They left in 1916 because Maria was at that time was already 23 years old. And so she had finished school at UP. She was a very independent woman. So she had saved enough money and was able to get into University of Washington in Seattle. And later on, she did get a scholarship, and she worked summers. They were working in the Alaska canneries, cleaning fish. She worked very hard. Habang nasa Amerika, madalas ang kanyang pangungumusta sa kanyang ina at mga kapatid. She was very interested in food and nutrition, was always writing letters to her mother and the siblings about proper nutrition. Sa isang liham sa kanyang ina, naikwento niya na habang nag-aaral ay inalok siya ni Dean Johnson ng College of Pharmacy na maging assistant sa food laboratory. Tinanggap niya ito dahil bibihira lang ang mabigyan ng ganitong oportunidad, lalo na't isa pa siyang taong dekolor. Di naglaon ay nagtapos siya sa mga kursong Bachelor of Science in Pharmaceutical Chemistry at Bachelor of Science in Pharmacy na itinuloy niya para magtapos siya ng Master of Science in Pharmacy. Dahil sa angking talino at galing, inappoint siya sa posisyon na Assistant State Chemist ng Washington. Wala pang Pilipino na humawak ng ganoong posisyon. Pero tinanggihan ito ni Maria Orosa at mas piniling umuwi at manilbihan sa bansang Pilipinas. Sa Pilipinas, naging guro siya sa Centro Escolar University at nagtrabaho sa Bureau of Science kung saan inorganisa niya ang Food Preservation Division nito. Sa panayam namin kay Dr. Jose Victor Torres, isang historian, kinuwento niya ang mga naiambag ni Mario Orosa, hindi lamang sa kanyang sinilangang rehiyon, kundi ambag sa buong bansa. She really became popular dahil dito sa kanyang kaalaman tungkol sa preserbasyon ng ating pagkain at yung pag-iimbento ng pagkain na galing sa mga ibang klaseng prutas, gulay, kung saan hindi ito pinapansin dati no, ng ibang mga ordinaryong may bahay. In short, kung iisipin natin tungkol sa pagbibigay ng kaalaman sa pagkain Pilipino, kasama dapat ang pangalan dito ni Maria Orosa. Dahil kay Maria Orosa, sa unang pagkakataon, napreserba ang ilang mga lokal na prutas at nagawang wine. Ang kasava ay naging harina at ang bulaklak na rosel na kapamilya ng gumamela ay nagawang pagkain. Halos 20 pages ng rosel recipes ang nagawa niya. Isinulong niya ito sa bahay-bahay katulong ang kanyang demonstrators sa home extension service.
Wonder plant kung ituring ang Roselle noon sa Bureau of Plant Industry, kaya't hindi nakapagtataka na kahit taga-ibang bansa alam rin ang kapabilidad nito, gaya ng Taiwan Buddhist-led NGO na Tzu Chi Great Love Village sa Palo Leyte, sa nailathalang artikulo sa Lifestyle Inquirer. Upang matulungan ang nasalanta ng bagyong Yolanda noon, itinuro nila kung paano gawing jams ang bulaklak na Roselle na madali namang tumubo sa Palo Leyte. At ito ay naging parte na ng kanilang livelihood program para sa mga tao doon. Naisip tuloy namin, almost 100 years ago na noong nakita ni Maria Orosa ang potensyal ng bulaklak na ito. Ano kaya ang bansa natin ngayon kung itinuloy lang ang mga proyekto ni Maria Orosa noon? I think yan ang isa sa malaking contribution niya pagdating sa gawaan ng lutuan. Yung palayok oven, yung ordinaryong palayok, naisipan niyang gawan ng paraan para pwedeng mag-bake, mag-ihaw, palayok lang ang gamit. No? And so, isa sa mga magandang ideya na ito dahil unang-una, ang palayok ay cheap. No? You can buy it everywhere in the province. Bago ang pangalawang digmaang pandaigdig, nag-eksperimento na si Maria Orosa sa paggamit ng lokal na ingredients na pwedeng pamalit sa imported na pagkain. At sa panahong ito, naimbento niya ang banana ketchup. Ano kasi tayo noon malaki ang ating reliance sa pagkaing dayuhan. Si Maria Orosa ang siyang nagbigay ng ideya na meron din tayong say o meron din tayong mga pagkain na pwedeng pamarisa ng pagkain galing sa mga dayuhan. Ang banana ketchup, bahagi din ng kanyang ideya. Mahalang kamatis. Kamatis hindi naman sa Pilipinas. We import tomatoes, we import tayo ng mga ketchup. So inisip rin niya, anong pwedeng substitute ngayon sa kamatis? Tapos pwedeng gawing ketchup. Meron actually dalawang klaseng ketchup ang ginawa niya. One was the banana ketchup. The other one is a ketchup that was made from actual a type of bulaklak. Roselle, gawa sa bulaklak kung saan minash and the sap that the juice was used to create ketchup. Nutrition at self-sufficiency nating Pilipino ang misyon ni Maria Orosa. Dalawang imbensyon niya ang tatatak sa ating bayan, ang magic food na soyalak at darak biscuits. Si Orosa actually ang masasabi nating nagpakilala ng nutrisyon ng mga pagkain Pilipino, no? Ito yung mga hindi akala nating na pagkain. For example, yung darak, tinatapon to dati, no? Kaya lang, dahil dito sa mga kaalaman ni Orosa, nakakita siya ng paraan para maging appealing sa mga tao. Naging importante walang panahon ng giyera, no? Na when people were going hungry, no? Dahil nag-stop na yung mga pag-import ng mga pagkain. No? Ayon sa libro na Appetite for Freedom, noon pa man nadiskubre na ni Maria Orosa sa Bureau of Science na ang extract ng darak o tiki-tiki kung tawagin ay isang magandang panlunas sa infantile berry-berry. Kaya't maraming naisulat na recipe si Maria Orosa gamit ang tiki-tiki. Kinalaunan, isang liquid solution ng tiki-tiki para sa mga bata ang sumikat. Bago pa lang panahon ng giyera, ang soya, pagkakaraniwan to sa mga Pilipino, unang-una kasi uso taho. Nagawa sa tapos sa tokwa. Ang ginawa ni Orosa kasi doon sa kanyang proseso, kung gilingin natin ito at i-preserve siya as powder na lang. So, nung ginawa na niya ang paggiling sa soybean, at sinasabi natin magic powder, hindi ito masyado naging popular. Hindi ito na mass-produce. Ito dumating ang giyera. Ang University of Santo Tomas noong giyera ay isa sa mga internment camps. Sa panahong ding ito, mas nagamit ang kanyang imbensyon na soyalak at darak biscuits. Sa akda ni Lid Argilla, naikwento niya na hindi lang katalinuhan ang ipinamales ni Maria Orosa, kundi pati rin ang kanyang katapangan. Para sa mga kaibigan at pamilya ni Maria Orosa, siya ay si Tia Mary. Pero sa Marking Guerrillas, siya ay si Kapitan Angge, na ang codename ay Ready, Willing, and Able. Dahil noong nilapitan siya para sumapi sa guerrilla movement, hindi siya nag-atubili
at agad nagsabing, I am ready, willing, and able. Sa mga prisoners of war, na namamatay sila sa mga prisoners of war camp dahil sa malnutrition, sinubukan niya ngayon ito tulungan. Ang una niyang prioridad na binigay, siyempre, ay pagkalat ng magic powder, no? Yung soya. No? Madali magsumagal ng pagkain noon dito sa Santo Tomas Internment Camp. No? In the case of the soya powder, ayon sa mga kwento, kumuha daw siya ng mga karpintero, tapos binutas daw nila mga buho ng kawayan at Islamic construction material, doon nilagay yung powder, doon inismagel. Kasama na dito yung darak biscuits na kanyang ginawa. Ayon kay Rosalinda Orosa, na kahit takot na ang mga tao maglakad sa kalye dahil sa gyera, pumapasok pa rin si Maria Orosa sa kanyang trabaho sa Bureau of Plant Industry. Ang tanging sinabi lamang ni Maria Orosa ay, "My place is here. I cannot in conscience abandon my work and my girls." During the time na nagkaroon ng bombing, she was at her station. Natamaan yung building. Ang nangyari, she was injured. Doon sa, tinamaan yata siya sa binti na kailangang dalhin siya sa ospital noon. Ang pinakamalapit na takbuhan ng ospital noon was yung Remedios Hospital. Habang naghihintay ng treatment sa Remedios Hospital, binomba ito at natamaan ng shrapnel si Maria Orosa sa kanyang puso. Kaagad nitong ikinamatay. Siya ay 51 years old. Dito sa bahay ng kanyang tiyo Agaton Orosa, madalas pumasyal si Maria Orosa noon. Minsan daw ay ipinagluluto pa niya ang kanyang mga kamag-anak ng kanyang recipes. Naisip kaya niya na gamit ang kanyang talino at sandok, marami siyang kababayang matutulungan? Maraming mga bihag na masasalba ang buhay mula sa kamatayan ng malnutrition? Para sa amin, kung may recipe ang kabayanihan, isa sa sangkap nito ay ang buhay at sakripisyo ni Maria Orosa. Ang galing ni Maria Orosa! Kaya, hindi lang banana ketchup ang naiambag ni Maria Orosa sa ating bansa. Si Maria Orosa, nutritionist, scientist at food chemist. Si Maria Orosa, di lang ketchup ang nagawa niya. Dahil kay Maria Orosa, may palayok, oven at soya lack. Si Maria Orosa, gamit ang sandok, pinaglaban ang bayan. Music Wella Kids TV! Banana, ketchup, nagawang Pinoy, ni Maria Orosa. Ang goal ng Ang Bayani at ang Kanyang Sandok ay hindi lang para magbigay ng impormasyon, pero magbigay ng inspirasyon, lalo sa mga kabataan. Kasi yung buhay ni Maria Orosa, kahanga-hanga, lalo na yung mga naiambag niya para sa ating bansa, na pwedeng kapulutan ng aral ng mga bata. At isa pa, sa panahon ngayon, maganda siyang maging role model. When we chose the topic of Maria Orosa, parang our goal became to be able to give a unique and easily understood way for children to learn about Maria Orosa. Makausap po natin ang bumubuo ng Music Wella Kids TV kung saan ito ay isang programa na nagdadala ng kasiyahan at kaalaman sa isip at puso ng mga kabataang Pilipino. Kamakailan nga lang po ay kinilala sa naganap na 2023 Docu-Bata Festival. Ano mga challenges ang mga dinaanan niyo to actually win this competition? Ako may challenges ako. Kasi gaya kami, palagi kaming nakaupo, nakayupo. Oo nga naman. So, medyo... Lala, for me as Lala, nakakapagod din, of course, pero kasi masaya. Mahal kasi namin yung ginagawa namin. Tama yan. Yun yung pinakamalaking challenge is that
We are small in number, pero we were able to create a really good documentary. Alam mo, dahil sa mga pagsubok na to, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan sa Orosa family. They gifted us a rare postage stamp of Maria Orosa. And we cherished it. Feeling ko, simbolo yun yung gift nila na yun, na we did a good job in telling her story. Si Maria Orosa, nutritionist, scientist at food chemist. Si Maria Orosa, di lang ketchup ang nagawa niya. Dahil kay Maria Orosa, may palayok, oven at soya lang. Si Maria Orosa, gamit ang sandok, pinaglaban ang bayan. Karakteristik ni Maria Orosa na kakaiba. She was a game changer of her time. Isa siyang scientist sa panahon na ang propesyon ng pagiging scientist ay hindi naman popular. At babae pa siya. I think relevant po na yung documentary namin about Maria Orosa kasi ang dami niyang nagawa, madami siyang achievements, madami siyang discoveries, at marami siyang naitulong, especially during World War II, pero hindi siya masyadong kilala. So, if may ganitong documentary, kung hindi man ma-reach lahat ng intended namin na ma-reach, at least pag nag-search ka ng Maria Orosa, at least mas madali siyang mahanap. Nandito kami ulit sa Maria Orosa Street! Para balikan at sariwain ang mga taong nakibahagi sa dokumentaryo namin na Ang Bayani at ang Kanyang Sandok! Sa tingin ko, ang dokumentaryo namin na Ang Bayani at ang Kanyang Sandok ay may naging impact sa isang komunidad, lalo na doon sa mga nakatira sa Maria Orosa Street na aming binalikan pagkatapos ng isang taon. It was the barangay's captain's initiative to do the film showing sa street. Sa tingin ko po, ang kahalagahan po ng dokumentaryo po ito na sa aming barangay, sa aming komunidad, ay ang pagkakilala po kay Maria Orosa na lalo na po na dito po kami nakatira sa kali po ng Maria Orosa. Ang kahalagahan din po nito sa aming komunidad at sa aming kabataan na habang maaga po ay makilala po nila ang pangalang Maria Orosa. Ang lahat po ay aming inaanyayahan po na manood ng film showing po o dokumentaryo patungkol po sa pangalan ng kalsada ni Maria Juan Orosa o bakit nga ba pinangalan sa kanya ang kalsada nito. Ito po'y gaganapin mamaya pong 6:30 po ng gabi, mamaya po dito po sa Barangay Hall. Importante po sa mga kabataan, lalo na po kasi about sa history at kung bakit nga ba pinangalan ang Maria Orosa. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Niisip ko pa lang, naiyak na ako. Dahil doon sa mga reaction ng mga bata na habang pinapanood nila, may ngiti. Kahit na yung mga matatanda, ay makikita mo sa mga mata nila, yung pala si Maria Orosa. Masahanga ka sa kanya dahil hindi lang pala yung banana ketchup, akala ko banana ketchup talaga. Ngayon, nakita ko na marami talagang imbensyon na napakinabangan ng mga Pilipino. Malaking may tutulong sa komunidad kasi makikilala nila kung sino talaga ang Maria Orosa na aming tinitirahan dito sa street, Maria Orosa Street. Makikilala talaga ng bata kung saan sila nakatira. Pinakamalaking impact po na nabigay ng documentary po namin is that we were able to shed light on who Maria Orosa is and for the community that lives there, for them to feel pride for living in Maria Orosa Street. I think that's one of the biggest impacts that we were able to create. Ngayon, mas nakilala pa namin si Maria Orosa. Yay! Para sa mga future documentarist, patuloy lang gumawa ng kwento. Pero kwento na may kwenta.
kwento na makapagmumulat, kwento na makapagbibigay ng impormasyon, at kwento na makabata. Dahil kailangan ng mga bata ng mga kwento na makaka-inspire sa kanila, makapagmumulat, at makapagbibigay aral para maging mabuting bata at mabuting Pilipino.